ito, sabi ni Argen, sa tingin ko, kahit si Lenny, hindi rin naman malulutas yan. So, Alam nyo kasi ito yung mga mga kaibigan na. Cute naman si Ate ha. Cute si Ate, 'di ba, sa TikTok. Pero ito kasi yung usual na supporter ni Lenny. Syempre ako kasi mga kaibigan, class CDE talaga ako, class CDE ako, my friend. Syempre ako, wala akong tingin namin dito mga class CDE, ang arte mo naman ate, pero ang cute mo ha, 'di ba? Parang ganoon kami. Hindi kami nag-tweetams eh. Kaya, tingnan mo, di ba? Ito talaga, malalaman mo mga supporters talaga, di ba? Ang kulang na supporter ni Lenny talaga, yung pambardagulan. Pero magaling siya magbardagol, social nga lang ang dating. Pero I like her, ha? Cute si ate, cute, oh. ang cute na emoji na yan. Okay din daw siya. Oh my God. Sobra zero talaga yung si Lenny. Okay. Argen, ito ha. Tingnan mo tong take na to ha. Tingnan mo tong scenario na to. Okay? Si Digong, bluff niya si Lenny. Parang, di ikaw pala magaling. Nagmamagaling ka dyan. Sige, ikaw humawak nito. 'Di ba? Hindi niya in-expect. Sabi ni Lenny, sige, akin na. Akong gagawa. Akong titira dyan. 'di ba? Tapos, hiningi ni Lenny yung mga, ano ba yung protocol nyo, ano yung listahan, sino ba yung mga nandyan sa listahan na yan, tapos tingnan natin kung paano natin aatakihin ito. 'Di ba? Ang ganda ng narratives ni ate doon, mga kaibigan, ha? Ang ganda ng narratives niya doon kasi sapul na sapul niya rin yung punto, mga kaibigan, di ba? Yun din mismo yung sinasabi ko sa inyo ever since, di ba? Nung pinagtripan nila si Lenny na ina-appoint nila tapos tinatanggal lang din nila bigla, ite-text nila, don't come to office tomorrow, di ba? Naging drag star si Lenny, pero ang ganda na pinupunto nitong babae na ito, mga kaibigan, no? Yung sinasabi niya, bakit nga ba naman hindi mo binigyan ng chance? Kasi nga, baka magulat ka, mabisto ni Lenny na ikaw pala yung nasa likod ng drag... Ay, sorry. Nasusobrahan yung ko, ha? Patapusin muna natin si ate, ha? Ilang araw pa lang si Lenny Robredo, sabi ni Duterte, wag na. Nung hihingi na yung mga sensitive materials na ganyan, biglang wag na? Ano yan? 'Di ba? Kung sasabi niyang hindi talaga kaya ni Lenny Robredo, sana hindi niya binawi. Sana inantay niya hanggang talagang walang magawa si Lenny Robredo at sasabihin niya, see, yabang-yabang mo, kala mo, kaya mo, tapos hindi naman pala. 'Di ba? Bentang-benta yan sa mga DDS fanatics na, si lutang talaga si girl. Kita ka na, pag-asaran si ate. Ang galing maipag-asaran ni ate dito, kaya lang syempre talagang pang konyo, di ba? Durog na durog talaga, di ba? Parang sinasabi niyo, jologs ka. Di ba? Sinasabi niya, jologs. Ganun siya eh. Game. Tuloy natin ate. Pero hindi. Wala pang isang buwan ng isang Lenny Robredo, binawi na ni Digong. Bakit kaya? Bakit? Siguro natakot. Siguro parang, oh my God, she can actually do something about the drug war na hindi ko matgawa-gawa. Oh my God. Parang yung denden ko rin pag nagsasabi din, oh my God. Hindi, mas sweet nga lang. Mas sweet si Denden pag nagsasabi si Denden sa akin, oh my God. Mga ganun. Na yun parang napuputol-putol lang konti eh. Ito. Diba? Oh. Binawi eh. Natakot kasi kung nagsucceed ang isang Lenny Robredo dyan, wala. Pahiya ang isang Duterte. 'Di ba? Mas magandang aniyan. Tingnan mo yung take na yon. Tingnan mo yung scenario na yon, Argen. Tas balikan mo ako. Galing, 'di ba? Gusto ko yung niya. Pero alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang talagang noon pa man sinasabi ko na ito sa inyo. Kung maalala nyo, sinasabi ko na sa inyo noon pa yan. Na bakit ayaw nyong bigyan ng chance yung Ale? Diba? Na makahuli muna. Diba?
Ang problema kasi dito sa mga tao, sasabihin nila kung si Leni Robredo, wala namang magagawa yan, walang alam yan, ganun ang sinasabi. Di ba? Pero ang point mga kaibigan, sinasadya talagang wala siyang mahuli si Leni. Kasi nga, determinate mo, wala pa namang 1 taon, wala pang 6 na buwan. Di ba? Hindi mo inahayaang matapos niya trabaho niya. Pagka nararamdaman ni Duterte na mauungkat na lahat ng mga dokumento doon kung sino yung mga pwedeng laman ng intelligence report, pinipigilan ni Digong. Di ba? Pinipigilan ni Digong yun. Kaya tama talaga siya na yung pambabasag niyang ganyan, tama talaga yan. Dahil kamo mga kaibigan, gusto nitong sabihin mga kaibigan, ang gusto niya sabihin, takot si Digong nyo na malaman ni Leni, maibulgar ni Leni na si Digong pala mismo ang nasa likod, di ba? Baka ganun. Di ba? Most likely, bakit mo pinipigilan? Kaya mga kaibigan, kaya nga itong si Leni Robredo, sinikap itong dayain mga kaibigan, I told you ever since. Pandaraya lang ang makakatalo kay Leni Robredo. Pandaraya. Di ba? At narinig nyo na yan kung kani-kanino sumunod. Di ba? Pero ako, yan na mismo sinabi ko nung magsisimula pa lang ang eleksyon. Marami nga nagalit no, naalala nyo? Mayroon pong mga nagalit sa akin na mga Trillanes kasi Trillanes sila. Ako, Leni, ako ever since. Ever since, my friend, I am Leni Robredo. May mga kakamping tayo dito na solid Trillanes at nagalit sa akin. Sinabi ko na yung the whole concept ng pagtakbo niya. Sinabi ko na, ang problema natin kung si Leni, sure siyang mananalo pero yung makina, pandaraya lang makakatalo kay Leni. If we do choose Antonio Trillanes, that is a bad idea. Kasi maraming ibabato sa kanya. Kay Leni nga, binabato na kung ano nung invento Diba? And it happened. Lahat. Nung nagkikinig nga dito, diba, kung sino yung solid mobsters nun, ako yung nagsasabi sa inyo ng konsepto na si Leni Robredo ay isang Rosas And that is the whole concept of her campaign. She is a Rosas, kaya nga tayo nagkaroon ng Rosas Hindi ko naman sinasabing kinuha nila yung idea sa akin nun, but basically, hindi ako nagsisinungaling sa inyo, lumubog na ako sa kinaupuan ko ngayon, I told you that. Diba? Ngayon, ang point dito ng logic, going back dun sa sinasabi ni ate, talaga naman diba na kayang lutasin ni Leni Robredo sana yan. Being a lawyer. Diba? Being a lawyer. Kaya niya sanang lutasin ito. Diba? Pero ang problema, anong nangyari? Ayaw ipalutas sadya sa kanya ni Duterte mismo. Kasi sa ka makita nung ganun, magpapatrabaho ka, ngayong tatrabahuin na, sasabihin mo, hindi na namin kailangan ng serbisyo mo, ano kagaguhan yun? Diba? Gusto mo makahuli na malalaking sindikato. Gusto mo makahuli na malalaking pangalan. Ngayon, kung kailan papalapit si Leni Robredo doon, tinanggal mo. Anong ibig sabihin yan? Ang gusto lang ni Duterte, patayin yung mga mahihirap, yung mga nasa-squatter, double barrel, ganun lang. Diba? Sino pinakamalalaking pangalan na yung biktima nga nila dyan? Si Laila de Lima. Dahil kritiko nila si Laila de Lima. Diba? Yun. Kaya, sa sinasabi nitong babae na to, kung si Leni ang nakaupo ngayon, my friends, sigurado laglag lahat ng mga nanggago sa atin for the past 6 years. Kaya nga takot si Duterte manalo si Leni. Kaya nga ako conspiracy theory, sa paniniwala ko, si Duterte ang may pakana ng pagkadaya ni Leni na kung bakit siya nadaya. Sa sobrang takot ni Duterte, mas ginusto niya na manalo itong si Marcos, pinalusot niya. Kasi si Leni, mga kaibigan, delikado sila kay Leni. Kung boba si Leni, bakit sila ilag na ilag? Bakit sila takot na takot? Di ba?
Yung point. Kaya, sabi, walang naniwa, kahit na ano sabi, ano walang ginawa? Ngayon, komento itong Ben Belo na to. Di ba? Ang point, sino nagsabi ng 3 to 6 months lang malulutas na Ben Belo? Pagbibigyan ko to, gusto ko to ha. Sino nagsabi ng 3 to 6 months kayang lutasin ng wala ng krimen, droga, korupsyon dito sa aming bayan? Di ba? Duterte yon. Di ba? Anong walang nagawa? Ang dami kaya. Google mo, sabi mo, type mo dyan, no? Leni Robredo Relief Operations. Naku, napakarami mo makikita dun sa images. Sobrang dami. Hindi naman kami gumawa nun. Mainstream, mga legitimate media yun. Hindi invento yun. Di ba? Si Leni Robredo 4 years in a row na ano siya, COA certified siya. Meron bang ganyan si ano? Si itong mga nagdaang mga vice presidente? Walang pondo si Leni Robredo pero napakaraming ginawa. Kahit tong pandemic. Paano walang maniniwala sa amin? Ikaw lang, hindi maniniwala. Kasi, di ba? Isipin mo yun, sasabihin mo walang ginawa. Wala naman talagang ginawang pagnanakaw yan, si Leni. Sinasabi ng mga paninira kay Leni, asawa daw ng NPA si Leni Robredo. Isipin mo yung ganong klaseng paninira. Si Leni Robredo, may diploma yan, totoong gumraduate. Meron siyang ebidensya, may toga siya. Si Bongbong Marcos, nagpapanggap na graduate, walang toga na mapakita ang picture na may toga. Diba? Si Leni Robredo, graduate yan, ekonomista yan, abogada yan. Si Bleng Blong, panghiwi-ngiwi, pa-English-English. Diba? Ganun yun Wala naman yan. Ngayon, tanungin mo si Bongbong Marcos, ano ngayon presyo ng bilihin mo? Tanungin mo presyo ng bilihin. Magkano ngayon bilihin mo? Magkano bigas? Diba? Tanungin mo sarili mo. Si Leni ba ang problema ng bansang ito? Walang ginawa si Leni, tama ka. Walang ginawang korupsyon, walang ginawang illegal, walang ginawang pantatapak sa kapwa-tao. Diba? Walang ninakaw sa gobyerno, walang ninakaw sa kaban ng bayan. Ganyan si Leni Robredo. Tama yun na walang ginawa si Leni. Walang ginawang masama si Leni. Anong ginawang masama sa inyo ni Leni Robredo? Wala. Sige nga, may kaso ba si Leni Robredo na nagnakaw siya? Wala. May kaso ba si Leni Robredo na nanununtok siya ng mga ng tao, ng sheriff? Wala. Nagharerian ba siya? Hindi. Political dynasty ba siya? Hindi. Yung ginawa sa inyo, minura ka ba ni Leni, yung pamilya mo? Pinagtauban ba kayo ng kaldero? Ninakawan ba yung kaban ng bahay mo? Wala. Yung pasahod ni Leni, yung mga binibigay niya pang tulong ng mga pang-ayuda sa mga mahihirap na bayan tuwing may kalamidad, galing sa donasyon karamihan sa mga private sector at sa mga individual. Hindi lahat galing sa gobyerno. Yan ang kaibahan. Di ba? Wala talagang ginawa. Walang ginawang pagnanakaw. Anong kalyado kasi ng komunista kaya sinumpa ng mga Pilipino? Kaya 7 million lamang, 70 million na pandaraya, SD card lang kayo. Alam nyo, Ben Bello, hindi nyo nga magaya yung pinuno ni Leni Robredo yung Ortigas Yung Emerald Avenue, pinuno ni Leni. Diba, Ayala Avenue, yung Makapagal, pinuno, diba? Grabing suporta, Mandurugas. Yang nanalo kayo sa Pandurugas. 17 million baka nga 17,000 lang ang bumoto kay Bleng Blong kung sa tutusin Mandurugas yan. Yung mo. Kaya nga inakit na yun sa Supreme Court Kasi meron kayo na amo nyo pandurugas sa meron. Di ba?
Mga common script nyo paano naging kaalyado ng komunista? Si Duterte nga tong kaalyado ni Marcos. Si Duterte, kumpare niya mismo, commander ng NPA, pinalibing niya, pinaglakad niya sa Davao. Hindi inuli ng mga pulis at sundalo. Diba? Nung nakipaglibing yung mga NPA, may mga baril pa. Diba? Ganun yun. Sasabihin mong komunista, si Robin Padilla, ayun may picture sila doon ni Joma Sison. Google mo lang, Robin Padilla, Joma Sison. Makikita mo picture nila. Sino ba si Joma Sison? Diba? Leader ng NPA, may picture sila, magkasama sila. Google mo, Rodrigo Duterte, Joma Sison, nag-usap sila. Magkasama sila. Yun ang anuhin mo. Sino ngayon ang kaalyado ng komunista? Tanungin mo, sino bang nakikipag-usap talaga kay Joma Sison? Di ba si Duterte nag-usap sila? Si Robin Padilla nag-usap sila? Sasabihin mo si Lenny ang kaalyado ng komunista? Come on. Grabe na yan, grabe na yan. Mga kaibig, grabing paninira na yung ginagawa sa kay Lenny Robredo, di ba? Anyway, my friends, wala na. Nung nanalo si Marcos, walang Nutriban, di ba? Walang windmill. Walang sinasabi nilang mga kung ano-anong mga pangako. Wala. 20 pesos. Kilo ng bigas. Kumakain kasi ng sahod yata yung pamilya niyan, kumakain ng pinapasahod ni Marcos galing sa kaban ng bayan. Di ba? Kaya siguro ganyan yan, walang pakialam. Pagtatanggol niya. Anyway, nasa tao naman yan Nasa inyo po yan kung anong gusto nyong paniwalaan.